bakit tinatawag na lock finger ang trigger finger? Yan ang unang tanong ko sa inyo, Doc Irvan. Thank you. Sige po. So, simulan natin. Yung trigger finger ay isang kondisyon kung saan yung daliri natin ay naglalak or nahihirapan tayong idiretso siya. No? Nangyayari ito dahil sa pamamaga ng tendon o litid at naiipit dun sa tinatawag nating pulley, which is yung cover ng ating tendon. So, mapapansin natin na nagkakaroon ng clicking or pumipitik-pitik kapag inuunat yung ating daliri. Minsan naman kapag malala na, nangangailangan na ng tulong, no, para maibalik natin yung daliri natin, para maiunat natin. So ito ay isa sa mga pinakakaraniwan na kondisyon sa kamay, pero madalas din napapabayaan ng ating mga kababayan, no? Mga binabaliwala. Okay. Doc Irvan, sino po ang mas madalas magkaroon nito? O sige na nga, okay. Pag-usapan natin, ito ba ay specific sa edad, sa iba pang grupo? Kunyari sa kanilang trabaho po ba? O kunyari yung mga habits po nila, yung ginagawa po nila? Thank you po, Doc Irvan. Sige po, ma'am. So madalas po ito karaniwan sa mga may edad na 40 to 60 na Okay. so, 40 to mukhang pasok po 60, tayo. okay. Yes Saka po. mas madalas po sa mga kababaihan. No? Okay, pasok din. Madalas po siya Okay. sa mga kababaihan. May kinalaman po kasi dito yung mga hormones natin eh. Tapos, mas lalo na po, yung mga nagtatrabaho na gumagamit ng kamay na paulit-ulit yung motion na ginagawa. For example, yung mga nagbubuhat, yung mga naglalaba, computer, or yun po, yung mga nagmamartilyo. So, madalas po yung mga paulit-ulit na ginagawa po. Tapos, according sa studies, may epekto din daw yung mga pasyenteng may diabetes. So, may kinalaman din yun sa pagkapal nung cover nung litid. Ang susunod kong tanong, ano yung mga pangunahing sanhi ng trigger finger na konektado po ba doon sa overuse? Yun, ang banggit nyo na, yung repetitive movements, halimbawa yung mga nagmamartilyo, di ba po? O chronic conditions, Doc. Sige nga po, isa-isahin nating maigi ito. Halimbawa yung profession mo ay isang kang karpentero. Definitely, yung pagpupukpok, gamit na gamit mo yung kamay. Kung ikaw naman ay nagsusulat palagi, yung kamay mo, palaging ano yan. Yung mga naghihiwa, di ba po, laging gamit mo yung kamay. Pag palagi ka naman nakaharap sa salamin at lagi kang naka-makeup, minsan, di ba Miss Jackie, gamit na gamit mo rin yung kamay mo. Okay, doon sa mga nagkakaedad, nakakaramdam ka na rin ng sakit. Doc, sige nga, ma-emphasize natin yung puntong yon. Doc Irvan, thank you so much po. Okay po. So kagaya po nung napag-usapan natin kanina, yung pangunahing sanhi talaga nito ay yung mga repetitive use or overuse ng kamay. So kapag paulit-ulit na pag-grip, usually yun eh, pag gini-grip mo, yun, for example, yung martilyo, yung paglalaba, so nagkukos siya ng thickening o kumakapal yung tendon natin. Eh ang nangyayari, yung daanan kasi ng tendon, yung daanan ng tendon natin, saktong-sakto lang kung gaano kalaki yung ating tendon. So, nahihirapan siyang dumaan, mahirapan siyang dumulas-dulas doon. So, kung pipili tayo ng mga pinaka-common na cause dyan, usually yun, yung repetitive na gripping motion paggamit ng kamay natin. No? Tapos, siyempre, yung mga napag-usapan na natin kanina, yung hormones. So, pwede yung mga pasyenteng may diabetes, yung mga pasyente natin na may mga pasyente nagme-menopause, nagkakaroon na ng trigger finger. So, ano din yun, at risk din yung mga patients na ganun. Ano naman po yung mga early signs ng trigger finger na dapat po natin bantayan? Thank you po, Doc Irvan. Okay po. So, ang unang-unang symptom na nararamdaman ng pasyente is pananakit dun sa base ng daliri natin. So, dito sa area na to, no? So, sumasakit dyan. Yung pangalawa, nagkakaroon na ng pagkiklik o yung sinasabi, parang popping nung daliri. So, kapag ginagalaw mo siya, parang nagkiklik. And then, pangatlo, naninigas siya, ikaw na yung nagbabalik. No? Ikaw na yung nagbabalik sa daliri. And then, yung pang-apat, so, wag na natin sana paabutin ng ganun, yun na yung nahihirapan na talagang ibalik yung daliri. Nahihirapan ng iunat. So, yun lang naman yung mga symptoms.
Now, kailan nagiging emergency o kailangan ng magpatingin agad sa isang espesyalista na katulad ninyo pag mayroon ng mga nararamdaman na i-elaborate ni Doc Irvan? Pakinggan niyo pong maigi, panoorin niyo po. Doc, go please. Thank you. Okay, so kailan tayo dapat magpatingin, no? So kapag ka may nararamdaman ng pagsakit dito sa tinuro ko kanina, which is dito sa ilalim ng daliri, okay, magpa-check na po tayo. Tapos kapag ka nakakaramdam na tayo ng pagkiklik, paglalak, so dapat magpa-check na tayo kasi kailangan na natin maagapan, no? Bukod doon, yung lalong-lalo na kapag ka nakakagambala na sa ating daily activity, so yun, ipa-check na natin yun. Yan, gagaya doon sa picture na sumasakit doon sa area at naglalak. Puntahan natin, Doc. Let's say, for example, positive ka. Ano ang mga unang treatment? Ano yung mga options para doon sa trigger finger, magamot yan, at gaano katagal bago maramdaman? Let's say, for example, nagkaroon ka na ng ganyan, may treatment, gaano ka bilis na ma-check natin, oy, may improvement na after ng treatment na ginawa ni Doc Irvan. Go please. Thank you po. So sa mga early stages, usually hindi naman natin ito kailangan operahan pa, no? So usually observation lang dito kasama yung pahinga. O, kasi madalas ka nakukuha natin sa overuse eh. So syempre pahinga yung susunod natin isasuggest. May pwede tayong maglagay ng mga splint na tinatawag. So yung mga splint na yun, nabibili lang naman yun. So ang mangyayari doon ay kinakabit siya para hindi maigalaw yung daliri. Tapos syempre yung mga usual na pain medications. Pero yung mga usual na pain medications, syempre hindi ko masasuggest na iinumin ng pangmatagalan. No? And then isa sa mga pinaka-effective na treatment natin yung tinatawag na steroid injection. No? So madalas binibigay ito para mabawasan yung maga tsaka yung pain dun sa daliri. So kailangan lang natin ipaliwanag dun sa mga pasyente na yung epekto nito ay temporary. Pwede kasi siyang bumalik sa pag-trigger once na nawala na yung epekto ng gamot, no? So Ayan. ayun. Okay. So, simple lang pala ito doon sa ating mga kababayan. Ano po? Pero, binabanggit ni Doc, syempre Miss Jackie, hindi pa naman kailangan siguro yung surgery na yan. Eh, ang follow-up question ko, kailan nire-recommend ng katulad nyo ang surgery para dito sa trigger finger? So, rene-recommend natin yan kapag hindi gumaling dun sa mga conservative management na nabanggit natin kanina, no? So, doon natin nire-recommend yung surgery. Actually, wala naman specific na time frame, pero kasi kung sakali, for example, nagpahinga na siya, nag-splint na siya, or nag-steroids injection na, pero meron pa ding trigger finger, bumabalik pa din, yun, sinasuggest na natin ang surgery dito. So, hindi naman kailangan katakutan yung surgery kasi ito ay minor procedure lang kung saan rene-release natin yung tendon. So, yung pinag-uusapan natin kanina na cover ng tendon, yung tinatanggal lang natin yun para hindi maipit yung tendon at makakagalaw na siya. Yun.